Ang debate kung makatutulong ba o hindi ang electronic o e-cigarettes na makontrol ang smokers o ng smokers ang kanilang bisyo sa paninigarilyo. Ang kay Dr. Susan Pineda Mercado, Director ng Building Healthy Communities and Population ng WHO Western Pacific Office, ang e-cigarettes ay naglalaman ng purong nicotine na pwedeng maging sanhi ng pagbabara ng daluyan ng dugo ng isang tao. Hasang sinabi ni Doktora na lumitaw sa kanilang pag-aaral na walang katotohanan na ang paggamit ng e-cigarettes ay magiging susi para lubusang tumigil sa paninigarilyo ang gumagamit nito. At kaugnay po niyan, makakamano-mano po natin ngayong gabi si Dr. Susan Pineda Mercado ng WHO. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Mercado. Good evening. Opo. At nandito rin po si Gilbert Mendoza, ang presidente ng Philippine E-Cigarettes Industry Association. Mr. Mendoza, kumusta po? Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Sir Anthony. Opo. Siguro po para mas mabilis ang ating discussion, pagka meron kayong gustong i-contribute, tinatanong ko si Doktora, pwede nyo lang pong sabihin sa amin. Doktora, ano po ba gusto nyo? Total ban o regulation? Ang gusto po ng World Health Organization ay maban po ang paggamit ng e-cigarettes dahil sa ngayon, sa aming pag-aaral mula noong 2010, hindi nakikita na ito ay ligtas o epektibo sa napamamaraan na para huminto ng paninigarilyo. So bukod doon, malaki po ang ating kampanya na itigil ng paninigarilyo. At hanggat ang mga tao ay may produkto na ginagaya ang paninigarilyo, mas mahihirapan silang tumigil. So kami naman po sa World Health Organization, kami po ay nagpapayo, nagbibigay ng payo sa mga gobyerno. At nasa gobyerno rin yan ng iba't ibang bansa na maghanap ng paraan kung paano nilang i-regulate ito. Dito po sa bahagi ito ng mundo, ilang bansa na ho ba ang nag-ban ng e-cigarette? Kung meron mo kayong nalalaman. Okay, sa ating nalalaman sa buong mundo, there are about 32, 32 mga bansa na nagbaban ng e-cigarette. Iba-ibang proseso ng pagban nila. Maaari mong iban ang pagbenta, maaari mong iban ang pag-distribute, ang pag-market, ang pag-advertise, at sa ibang bansa, katulad ng Hong Kong, pati possession ay banned, no? Kung mahuli kayong may hawak-hawak na e-cigarette sa Hong Kong, maaari kayong ma-fine na up to 100,000 Hong Kong dollars or 2 years of imprisonment. So, ang ating pong main point dito, ang ating inaalala ay hindi natin alam kung ano ang laman ng mga e-cigarettes, hindi po ito nabibigay ng tama sa ilang mga gobyerno. At hanggat hindi natin alam yon, hindi rin natin alam kung anong lamanan. Kung titingnan, maaaring hindi lang nicotine ang pwede mong ilagay dyan, you can put other drugs in a nicotine delivery system dito sa ganun. Pwedeng, you could put liquefied heroin, you could put cocaine, you can put anything in it. Kahit anong gamot ay pwedeng ilagay doon. So, kailangan pong i-regulate yan dahil hindi po natin alam kung anong laman. Opo. Siguro sa inyo na po manggaling, ano po ba talaga ang laman nitong e-cigarette? Ang laman po nung e-liquid po yung sinasabi ni Doktora, yung e-liquid. Ang sangkap po nito, propylene glycol, vegetable glycerin, at saka mga food flavorings. At saka konting-konti lang pong nicotine. Masabi ko lang po, yung sinabi po kanina ni Doktora, na itong e-cigarette po ay ban sa maraming bansa. Actually, hindi po ganun karaming bansa ang ban ng e-cigarette. Katunayan sa bansang Singapore, ito ay ban. Kasi nga, wala namang grupong lumaban doon tungkol sa e-cigarette. Kasi nga, ang sinasabi ang batas sa Singapore, pagka pure form ng nicotine, poisonous. So, pero sa Amerika, pinakamagandang example, ang e-cigarette po doon illegal. Mabibili po natin ang e-cigarette doon sa mga convenience store. So, iba-iba nga po. At sa EU, sa European Union, balak na ho nilang i-regulate o i-categorize ang e-cigarette bilang smoking cessation device na magiging hawak ng FDA na version doon sa EU. So, kung ang tanong ko ay ganito, kung ito ay masama, bakit kailangang ipailalim natin sa FDA o sa Food and Drug Administration? Bakit pa hindi natin i-total ban talaga? At bakit pati sigarilyo dapat iban na rin natin? Kasi ang sigarilyo po, napatunayan na nakakamatay ng mata. Doktora, ano po bang sagot niyo doon sa ganung klase ng proposition?
kung masama sa kalusugan ng e-cigarettes at gusto nating iban ang e-cigarettes, ba't di pa natin iban yung totoong sigarilyo? Yung talagang total ban, bawal pagbibili, pagbibenta, at sa lahat ng lugar. Sa Magandang tanong yan, Anthony, ano? Kasi ang panukala ng World Health Organization ay ganito. Ito ay maaring iregula ng isang gobyerno bilang isang medical device or drug o kaya bilang isang tobacco product. Apo. Ngayon, kung maaari at hanggat maaari, dapat po ma-regulate ito ng isang gobyerno bilang medical device or bilang isang gamot. Dahil hindi naman siya tobacco product. Okay. Ngayon, kung hindi kaya ng gobyerno i-regulate yon bilang isang medical device or isang drug, pwede siyang i-regulate as a tobacco product. Ngunit, i-regulate siyang katulad ng tobacco product, kailangan sundin din lahat ng regulasyon na naaayon sa isang sigarilyo. So, kunyari, sa isang bansa, kung bawal na manigarilyo sa loob ng closed and closed space, bawal din dapat yung e-cigarette. So, dalawa lang yung pinagpipilian doon. Saan nyo mas gusto mahilera? Sa tobacco product o doon sa, ano po tawag niyo isa? Medical device or drug. Actually po kami sa PCA, Philippine E-Cigarette Industry Association, kami po nire-regulate na po yung sarili namin. Kami po ay hindi nagbebenta sa mga minor de edad at mga taong hindi po pwede ang sigarilyo, hindi po namin binebentahan yun. Sapagkat tinuturing nga po talaga namin na ang e-cigarette is tobacco product. At mismong ang director po ng FDA, si Director Go, nagpahayag siya sa media na nung sinisisi siya kung bakit daw, o tinatanong siya kung bakit itong e-cigarette po, hindi nila napigilan ng pagpasok sa Pilipinas. Ang sagot po ni Dr. Go ng FDA, sabi niya, kasi nga itong e-cigarette, tobacco product na kung matatandaan niyo po noong 2009, pinalawig po ang kapangyarihan ng FDA, ng ating Senado. Sa pamamagitan po ng RA 9711 na pati itong tobacco products na sigarilyo pinasasailalim na to sa jurisdiction ng FDA. Kaya lang, pina-PRO ng tobacco companies. Pero ang klaro po doon sa pagkakaintindi ko sa sagot niyo, gusto niyo ikategorya kayo Opo. as tobacco product? Actually, kami po ay pag sa mall pumunta kayo, yung aming mga business permit, tobacco products. Apo. Doktora, hindi po ba posible na ang mga malalaking cigarette manufacturing company nagpo-produce na rin po ng e-cigarette? Pumasok na po ang dalawang malaking kumpanya sa industriya ng e-cigarettes. Apo. So, yun po ay nagbibigay din sa atin ng duda kung ano ang kanilang layunin. Pero sa akin kasi, Anthony, ganito, kung tinitingnan natin ito bilang isang smoking cessation tool, katulad ng sinasabi nyo, tinitingnan na ito sa Europe na ma-regulate nila. Apo. In fact, yung United Kingdom ay sa taong 2016, they will regulate it for therapeutic use, Apo. Ibig sabihin, ito po ay isang gamot. Ito po ay isang produkto na kailangan kung ito ay sinasabi natin makakatulong sa kalusugan ng tao, kailangan i-regulate po ito ng FDA. So, babasahin ko lang po yung mga pangalan ng mga bansa kung saan po ito regulated. Kasi, sabi nyo, hindi natin alam, okay? Hindi, may ban, may ban. So, Australia, Brunei, Hong Kong, Japan, Malaysia, New Zealand, Republic of Korea, Singapore. Ito po sa Asia, Sa ibang parte Hindi po po yung banned o regulated? Okay. Pag sinabi kasi natin na regulation, Sinabi natin regulation, a regulation can have the effect of a ban. Okay. Let us say we regulate the sale, meaning hindi pwedeng ibenta. Di ba nang ban na rin yun, Anthony, di ba? O sabihin natin, i-ban natin o i-regulate natin ang importation. Ibig sabihin, hindi pwedeng pumasok. Ban na rin yun. Ban na rin yun. So, ibang bansa, Argentina, Austria, Belgium, Brazil, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Israel, Jordan, Lithuania, Malta, Panama, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Sweden, and Turkey. At kamakailan nalaman namin ang Brunei Darussalam ay binana rin nila. At karamihan dito, binaba nila ay sale, importation, and distribution. Sa Hong Kong, nakakita po tayo ng ban on possession. So, napakaseryoso po nito. At ang amin naman, katulad po ng sabi ko, ang World Health Organization ay nagpapayo lang sa mga gobyerno, pinapakita po natin kung anong ginagawa ng mga ibang bansa, pero kung ganito katindi po ang ginagawa ng ibang bansa, siguro panahon din pag-isipan natin
kung bakit yun ang ginagawa nila. At maaari siguro kailangan mas marami tayong pagsusuri Tama. na mangyari para makatiyag tayo na ito po ay talagang ligtas Tama. at ito po ay talagang epektibo. Sa ngayon po, sa tingin ng World Health Organization, ito po ay hindi pa natin tiyak kung ligtas at hindi rin tiyak na ito ay epektibo. Babalikan ko po kayo dyan mamaya, payo na lang sa mga smokers natin. Sir, gano'ng kalawak yung industriya na ito ngayon? Ang industriya po ng e-cigarette sa Pilipinas ay may estimate po kami mahigit 100,000 na katao na Pilipino ang gumagamit ito. Pwera pa po yung mga trabahador po namin o mga nag-e-employo sa amin na mga tauhan po namin sa mga tindahan. Pati na rin sa manufacturing. Accessible po ba ito? Meaning, kumusta po ang presyo? Kaya po ba itong bilhin na isang estudyante? Ang e-cigarette po talaga ay not intended for children eh. Kasi ang presyo po niyan ay hindi abot kaya. Magkano po? Magkano po halimbawa? Yung, Ang pinaka-average po na presyo ng e-cigarette ay 2,000 pesos. Pwera pa po yung e-liquid na ipinapatak po dyan. Mas accessible po sa bata ang totoong sigarilyo. Dahil dito sa Pilipinas, binibili ng mga bata ang totoong sigarilyo sa halagang 5 piso lang. Pwedeng bumili ng mga bata, hindi naman hinahanapan ng ID sa bangketa. Huling tanong ko po, kayo po bilang isang user ng e-cigarette, bakit niyo po ito ginagamit? Para ba matigil o para ito may secession device? Para po sa actually po kami sa PCA nagkasundo po kami na i-drop po namin o wag kami magke-claim. Hindi namin kine-claim na itong e-cigarette ay isang smoking cessation device. Kasi pero hindi po namin mapipigilan yung mga gumagamit ito kung sabihin nila na ito ay nakatulong sa kanila. Input ko lang po ito Meron po ako isang pinsang abogado, dati naninigarilyo, sinubukan pong mag-e-cigarette, tumigil po sa paninigarilyo. Nag-e-cigarette. Ngayon, tumigil na rin sa e-cigarette, kaya hindi na po siya naninigarilyo. Kasi si Sir Jerry Baha, sinabi niya rin po sa akin sa interview sa DCMM. Okay. Kung sakali naman, kukuha na naman kayo ng input kung pakikinggan ng gobyerno natin ang mungkahin ng World Health. Salamat po sa inyo, Ginoong Mendoza. Ma'am, payuhan nyo nga po ang mga naninigarilyo. Ano po ang pinakamabisang paraan para po makaiwas sa paninigarilyo, yung tobacco product po? Anthony, ang pinaka-importante sa mga naninigarilyo na gustong tumigil is to make up your mind. Desisyon kayo na ayaw nyo ng manigarilyo. Dahil yun ang pinaka-importanteng bahagi ng pag-break ng anumang addiction. Kailangan gusto mo. Determinasyon. Ngayon, ang tingin ko dyan, maraming magagawa ang gobyerno, ang lipunan. Sabihin natin, iba natin yung smoking in public places, lagyan natin ng graphic health warning yung mga sigarilyo, taasan natin ang presyo ng sigarilyo, maggawa tayo ng mas malawakang counseling o mga serbisyo para makatulong sa mga naninigarilyo. Lahat po ito ay makakatulong. At sa pag-aaral po namin, kung gagawin po ng gobyerno ang lahat na yan, ban din yung mga advertising, kalahati po ng lahat ng maninigarilyo na gustong tumigil ay makakatigil mag-isa. Pero marami po dyan ay addicted. Ano po ang addicted? Sa madaling salita, kung kayo po ay nagigising sa umaga at kailangan yung manigarilyo, meron kayong level of addiction. So you need help. And you could use nicotine replacement therapy, may mga gamot dyan, counseling makakatulong din. Dr. Mercado, maraming salamat po sa inyong oras at magandang gabi po. Idideklara ko lang po, ako po hindi naninigarilyo, kapwa ng tabako at saka po ng e-cigarette. Mga kabarkada, mahirap po sigurong magdesisyon kapag pinapili ka kung saan mo gustong mamatay. Sa baril ba o sa kutsilyo? Ang World Health Organization po ay isa sa mga international agencies na pinagkakatiwalaan po ng buong mundo. Kaya po sa madalas na pagkakataon, sila po ang nagiging sandigan kapag kalusugan at kaligtasan sa sakit ang pinag-uusapan natin. Tayo po naniniwalang nagkaroon ng negative impact sa industriya ng sigarilyo ang magkakasalib na pagkilos ng maraming bansa para po iparating sa mamamayan ang masamang epekto ng paninigarilyo. Marami na rin po tumigil sa Yossi dahil po sa agresibong kampanya ng mga anti-smoking group. Kaya nga po isinilang ang e-cigarette na sa kasamaan palad po, sinasabing ganun din pong epekto nito sa katawan ng tao. Pero maiisip mo lang na 4,000 nakalalasong kemikal ang nakasahog sa isang stick ng sigarilyo. Pagtatakan mo kung bakit marami pa rin ang naa-addict dito. Totoo po hindi madaling umiwas sa bisyong nakasanayan mo na sa mahabang panahon. Lalo na kung addiction na po ang nagdidikta sa'yo. Kaya nga po ang hamon na lang natin sa ating mga tatay at nanay, nalulong po sa yosing nakarolyo at dekuryenteng sigarilyo, ipamulat na po sa kanilang mga anak ang pag-iwas dito para mabawasan din ang gastos ng gobyerno sa pagpapagamot sa mga nagkakasakit dahil po sa nicotine.
Huwag na po nating papiliin ang ating mga anak kung saan nila gustong mamatay. Sa heart attack ba o sa stroke. Ito po ba dapat yung abangan sa aming pag